Magkatabi sina Celine at ang kanyang pinsang si Sharon na nakaupo sa malambot na sofa ng malawak na salas sa mansyon ni Mr. Ferrer upang mamasukan sa binata at gwapong bilyonaryo. Hinihintay nila ang pagbaba ng lalaki dahil kagigising lang daw nito at kasalukuyan pa lang na naliligo. Galing pa siya ng probinsya at napagdesisyon ng lumuwas ng Maynila para makatulong sa kanyang mga magulang at pagpapaaral na rin sa kanyang mga kapatid. Pababa na po si Sir Vincent. Hintayin niyo na lang siya dito. Nakangiting sambit ng katulong. Ayan na. Bababa na siya. Mahinang tili ni Sharon habang mabilis na sinusuklay ng mga daliri ang sariling buhok niya. Hoy, umayos ka nga. Nakakahiya ka. Saway ni Celine sa pinsan. Ikaw naman, minsan lang magka-crush sa lalaki. Ang swerte mo naman talaga, insan. Ako na lang ang papasok na katulong dito. Hay nako Sharon, ewan ko sa'yo. At pabirong umikot pa ang mga mata nito. Ngunit natawa pa rin siya sa ikinilos ng pinsan. Dahil daig pa nito ang teenager na nag-aabang sa pagdating ng crush nito. Naiiling pa siya dahil katulad lang din ito ng ibang babae na lantaran kung humanga sa lalaki. Nang bumaba ang lalaki, tuluyan nang nanigas sa kinauupuan niya si Sharon habang nakatitig dito. Mukhang tama nga ang mga sabi-sabi at chismis tungkol sa batang bilyonaryo dahil ganoon na lamang ang naging reaksyon ng dalaga. Napakagwapo nito't mukhang batak sa workout ang katawan dahil sa magandang muscles na humahakab sa suot nitong white shirt. Celine, kurutin mo nga ako para kasing nananaginip ako ng isang hunk na anghel na bumaba sa langit. Kung ganyan kagwapo ang anghel, please lang, huwag mo kong pipigilang sumama sa kanya. Mahinang bulong sa kanya ni Sharon habang nananatiling nakatitig sa binata. San kita kukurutin? Sa singit? Bago pa man makapag-react si Sharon kay Celine, pareho nang naagaw ang atensyon nila nang magsalita ang binata. Sino sa inyo si Celine? Seryosong tanong ng lalaki habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang magpinsan. Ako po si Celine. Ito po ang pinsan ko, si Sharon. You're hired. Pwede ka na magsimula anytime you want. Walang ganang sabi ng lalaki bago akmang tatalikod na sana para muling umakyat sa kwarto. Hindi niyo po ba muna i-interviewin si Celine, sir? Sabat ni Sharon. Gusto pa kasi niyang makita ng matagal ang lalaki. No need. Wala rin akong panahon para dun. Si Letlet na muna ang bahala sa inyo. Isa rin siya sa mga kasambahay rito. Tugon naman ng lalaki bago siya tuluyan ng umalis. Nakangiti namang lumapit sa kanila si Letlet at saka kinausap ang magpinsan. Letlet, ikaw nang bahala sa pinsan ko ha. Since na-hired na siya, ipapadala ko na lang ang mga gamit niya. May inuutos pa kasi sa akin si mama, kaya nagmamadali rin ako. Pakiusap ni Sharon. Oo naman, ikaw pa ba? Ako nang bahala. O ikaw Celine, mag-message ka lang sa amin ni mama ha. Makigamit ka na lang ng cellphone kay Sharon. Mag-iingat ka rito at galingan mo. Ang swerte mo, ang yummy ng boss mo. Abs pa lang, pwede nang isabay sa kape. Sabay kindat nito bago yumakap at umalis. Ngiting-ngiting nahihiya si Celine sa tinura ng pinsan sa harap ni Letlet. Pasensya ka na sa pinsan ko. Ha? Okay lang yun. Sanay na ako kay Sharon. Isa pa, sanay na rin akong maraming humahanga kay Sir Vincent. Ganun ba talaga yung amo nyo? Mabilis mag-hire? Hindi nagulat nga rin ako eh. Anong ibig mong sabihin? Maselan yun at ayaw nang mabagal sa trabaho. Kaya talagang nagba-background check siya bago mag-hire. Halika, ituturo ko na sa'yo yung mga dapat mong malaman. Sabi ni Letlet na agad namang tinanguan ni Celine. Pagkatapos na ituro lahat ni Letlet ang mga dapat gawin ni Celine, dinala naman siya nito sa kwarto na katabi lang ng kusina. Mula ngayon, dito ka na matutulog. Magkasama tayo dito kaya wag kang mahihiyang magsabi sa akin kapag may kailangan ka. May uniform din tayo rito. Heto ang sayo, provided din ni Sir yan. Sabi ni Letlet, sabay abot kay Celine ng uniform. Salamat, magbibihis lang ako, tutulungan na kita sa labas. Okay, hihintayin na lang kita sa kusina. Nang makarating si Celine sa kusina, agad niyang hinanap doon si Letlet. Ngunit kahit saan siya lumingon, wala siyang Letlet na nakita. Naisip niyang magwalis-walis na lang doon habang hinihintay ang babae.
Ngunit laking gulat niya nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto ng refrigerator na nasa bandang likuran lang niya. Ay kabayo! Sir Vincent, ikaw po pala. Sa gulat niya ay kanyang naibulalas. Mukha ba akong kabayo para sa'yo? Ay hindi po, nagulat lang po ako. Pasensya na po kayo sir. Hindi makatinging sabi ni Celine habang napapakamot sa ulo. Maiwan ko na po muna kayo. Hanapin ko lang po si Letlet. Sandali, hindi ko pa sinasabing pwede ka nang umalis. Mabilis na bumalik si Celine kung saan siya nakatayo kanina nang marinig ang sinabi ng kanyang amo. Para bang automatic na gumalaw ang kanyang mga paa dahil sa maotoridad nitong tono. Marunong ka bang magluto? Nagugutom ako. Hindi ko gusto ang mga pagkain sa ref. Opo sir. Ano po bang gusto niyong kainin? Ikaw. Maikling sagot ni Vincent na ikinakunot naman ng noo ni Celine. Seryosong seryoso ito at nakatitig lamang sa mukha ng dalaga. Ako daw? Kakainin niya? Alam kong gwapo siya pero ang bilis naman yata. Kinakabahang naibulalas niya sa kanyang isip. Ano po? Natatakot na sabi niya habang tinatakpan ng dalawang braso ang kanyang dibdib. Sabi ko, ikaw. Ano bang alam mong lutuin? Nakahinga naman ng maluwag si Celine at lihim na napahiya dahil sa maling pagkakaintindi sa sinabi ng lalaki. Ay, marami po. Sinigang, adobo, nilaga. Wala bang mas mabilis lutuin? Hindi ko na kayang maghintay kung magluluto ka pa ng mga ganong putahe. Sabat ni Vincent na sinadyang putulin ang tila pagre-recite ng katulong sa mga putaheng alam nito dahil wala rin naman siyang balak na alamin pa ang mga iyon. Alam ko na po sir. Sige, maupo ka na dyan. Bigyan mo lang ako ng 45 minutes para maihain ko sa'yo. Wala pang ang 45 minutes at heto't nasa harap na ni Vincent ang pagkaing niluto ni Celine. Nakakunot ang noong tumingin ito sa dalaga na halatang hinihintay din itong galawin niya ang pagkaing niluto nito. Ano to? Takang tanong ni Vincent habang magkasalubong ang dalawang kilay. Ay sir, ano po yan? Nilagang okra at pritong talong. Ito naman po yung sausawan niya. Bagoong na may kalamansi at sili. Masarap yan sir. Pagmamalaki pa niyang sabi. Alam ko kung ano yan, pero hindi ako kumakain yan. Sagot ni Vincent habang masamang nakatingin sa dalaga. Ha? Seryoso po? Gulat na tanong ni Celine. Kawawa ka naman, ang sarap-sarap na to eh. Paborito ko kaya yan. Mahinang sambit ni Celine para hindi marinig ng lalaki. May sinasabi ka ba, Celine? Ha? Ay wala po, nagdadasal lang po ako dito na sana kainin niyo na po yung niluto ko kasi kung hindi baka lumamig. Pangit na pong kainin. Fine. Wala rin naman akong choice at nagugutom na ako. Pwede ka nang umalis. Wala man lang thank you. Mahinang sabi ni Celine at lihim na umismid. Ngunit ang hindi niya alam, napapailing na lang ang amo sa kanyang sinabi habang mabagal nang umunguya. Mag-iisang linggo nang nagtatrabaho si Celine sa mansyon at hindi niya maikakailang nag-e-enjoy siya sa ganoong klase ng trabaho. Mababait ang kanyang mga kasama. At naging malapit na kaibigan na rin niya si Letlet dahil ito ang palagi niyang kasakasama. Bihira rin lang niyang makita si Vincent sa mansyon dahil ang sabi ni Letlet, busy ito sa kumpanya at mga negosyong pinatatakbo nito. Madalas pa nga, hindi na nila namamalayan ang pag-uwi nito sa gabi. Isang araw, maagang nagising si Celine dahil sa mga labahing kailangan niyang labahan para sa araw na iyon. Napagdesisyonan niyang madaling araw maglaba para paggising niya sa umaga, tsaka naman niya ito paplansyahin at tutupiin. Habang abala sa paghihiwalay ng mga dekolor, ay isang bagay ang nabunot niya sa tumpok ng mga damit. Ano to? Brief? Naibulalas niya habang nanlalaki ang mga mata. Dahil kampanting siya lang ang tao sa laundry area, ay niladlad pa niya ito sa tapat mismo ng kanyang muka at pinakatitigan. Ganito ba talaga yun kalaki? Grabe ha? Malakas ang kanyang loob na sabihin iyon nang hindi bumubulong dahil sigurado siyang wala namang ibang makakarinig sa kanya. Pwede siyang model ng underwear. Dagdag pa niya bago niya ibinato ang hawak sa washing machine kasama ng ibang damit. Lingid sa kanyang kaalaman, si Vincent ay kanina pang nanonood sa kanya mula sa labas ng pintuan. Kararating lang niya mula sa trabaho at ganito ang kanyang maaabutan.
Balak lang sana niyang mag-check sa paligid bago umakyat sa kanyang kwarto. Ahem, ahem. Muntik nang maihagis ni Celine ng ibang damit nang magulat siya sa biglaang pagsulpot ni Vincent. Sir, kayo lang po pala. Sabi ni Celine na nakahawak pa sa dibdib tsaka huminga ng malalim. Ano't gulat na gulat ka? Tsaka ano yung tinitingnan mo sa underwear ko? May iba ka bang nakikita? May himig ng panunuksong sabi ni Vincent. Hindi agad nakapagsalita si Celine. Hindi niya alam kung anong isasagot niya dito. Wala po sir. Chine-check ko lang po kung may mantsa. Opo, baka po kasi may mantsa eh. Oh, really? Kung ganun, pagkatapos mo dyan, sumunod ka sa kwarto ko. May ipapagawa ko sa'yo. Ano po yun? You'll see. Sabi ng binata tsaka ito umalis. Ano naman kayong ipapagawa niya sa akin ng ganitong oras? Mahihinang katok ang ginawa ni Celine sa pinto ng kwarto ni Vincent nang matapos siyang maglaba. Sir, nandito na po ako. Come in. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan nito at isinilip ang kanyang ulo. Nakita niyang lalaki na bagong ligo at nakasuot lamang ng asul na bathrobe. Mas lalo itong gumwapo dahil sa basa nitong buhok. Ang mabangong amoy nito nanunuot sa kanyang ilong, nakakaadik. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, agad siyang umiwas. Come in. Ngayon ka pa nahiya matapos mong pakatitigan ng brief ko? Ano nga ulit ang sabi mo? Ano nga ulit yung malaki? At sino nga ulit ang pwedeng maging model? Sunod-sunod na tanong ni Vincent habang bahagya pa itong nakangiti ng nakakaloko. Naiilang man, unti-unti siyang pumasok sa loob. Nakayukot kinakabahan. Ramdam din niya ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa kahihiyan. Sorry sir, hindi na po. Hindi yan ang sagot na gusto kong marinig, Celine. Uulitin ko ang tanong. Kayo po ang tinutukoy ko, sir. Pwede po kayong maging model ng brief. Mabilis na sabi ni Celine habang mariing nakapikit ang mga mata. You're missing something. Yung malaki. Alam niyo na po yun. May kailangan pa po ba kayo? Pag-iiba niya ng usapan, hindi rin siya makatingin sa lalaki. Clean my room while I'm here. Gusto lang kitang panoorin habang natataranta. Seryosong utos ng binata. Ngayon na po ba talaga, sir? Protesta ni Celine. Gusto na kasi niya sanang matulog dahil marami-rami din siyang nilabahan kanina. Yes. Nabigla na lamang siya nang unti-unti nitong tinatanggal ang pagkakabuhol ng tali ng bathrobe. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at pilit na ikinukubli ang kanyang sarili sa sariling mga braso. Huy sir, ano pong ginagawa niyo? Bakit kayo naguhubad? Natatarantang sabi ni Celine habang iniiwas ang tingin sa katawan ng lalaki. Ang init eh. Masama ba? May aircon naman po dito sir eh. Mahina ang aircon. Naiinitan pa rin ako. Gusto niyo po ba ng yelo? Ikukuha po kita. At ano sa tingin mo ang gagawin ko sa yelo? Tanong ni Vincent habang dahan-dahang lumalapit kay Celine. Pwede niyo pong ipangligo para mawala po yung pakiramdam ninyong mainit sir. Oh, nice suggestion. I'll take it. Sige, kuha mo ko ng maraming yelo. Pakilagay sa bathtub. Agad namang sumunod si Celine at dali-daling kumuha ng yelo sa kusina. Sakto namang naroon si Letlet na umiinom ng tubig at napansin siya. Oy, teka. Bakit inuubos mo ang yelo sa ref? Huwag mo na muna akong pansinin. Kailangan to ni Sir Vincent. Naiinitan siya eh. Nagmamadaling tugon ni Celine. Ano? Anong mainit? Mamaya ko na lang i-explain. Gumawa ka na lang ng bagong ice, okay? Nang makabalik si Celine, agad niyang ibinuhos ang lahat ng yelo sa bathtub at binuksan ang tubig habang siya naman ay pawis na pawis. Nakita niyang unti-unting lumulublob si Vincent doon na hindi nawawala ang tingin sa kanya. Iniwas ng dalaga ang tingin sa lalaki dahil totoong para bang isang napakagandang tanawin ang nakikita niya sa lalaki. Tama ka. Nakakawala nga ng init sa katawan. Salamat sa suggestion. Sige po sir, maligo na po kayo. Lalabas na po ako. Saglit, wait. Po, huwag ka na munang umalis. Ha? Paliguan mo muna ako. Paliguan? Hindi pa rin makamove on si Celine sa nangyari nung isang araw. Mabuti na lang talaga't kumatok si Letlet nun kaya hindi natuloy ang sana pagpapaligo niya sa binata. Mula ng araw na yon, hindi na umuwi si Vincent ng ilang araw.
Hindi na sila nagtataka dahil madalas namang ganoon ang ginagawa ng binata, lalo na kapag marami itong kailangang tapusin sa trabaho. Ngunit isang gabi, nagulat na lang sila nang umuwi itong lasing na lasing at si Celine agad ang hinanap. Sir Vincent, may kailangan po kayo? Pakilinis ng sahig, nasukahan ko. Sabi nitong hinihilot ang sariling noo habang nakaupo sa maliit na sofa. Sir, saan po banda? Malinis naman po eh. Alis na po muna ako para makapagpahinga po kayo. No, huwag kang umalis. Dito ka lang at asikasuhin mo ako. Sige po, ikukuha lang po kita ng maligamgam na tubig. Saglit na bumaba si Celine sa kusina at gumawa na rin ng mainit na sabaw para sa binata. Nang makuha ang lahat ng kailangan, muli siyang umakyat. Naabutan niya doon si Vincent na ngayon ay nakahiga na sa kama nito at nakapikit. Sir, humigo po muna kayo ng mainit na sabaw. Hindi umimik si Vincent, kaya naisip niyang nakatulog na ito. Kaya minabuti niyang punasan na lang ito ng maligamgam na tubig. Matapos niyang punasan ng mukha nito, maingat naman niyang tinanggal ang pagkakabutones ng long sleeves nito. Tumambad sa kanya ang perpektong abs nito, dahilan para mapalunok siya ng laway. Dahan-dahan niyang pinunasan ng dibdib nito hanggang sa tiyan nang mabilis namang hinawakan ni Vincent ang kanyang braso. Nagulat siya sa pag-aakalang tulog na ito. Stop right there. Baka kung saan pa umabot at kung ano pang magawa ko sa'yo. Ha? Ano pong gagawin niyo, sir? Sigurado ka bang gusto mong malaman, Celine? Gusto mo bang ipakita ko sa'yo kung papaano? Sabi ng binata habang unti-unting inilalapit ang mukha kay Celine. Sir, biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang gahibla na lang ang lapit ng mukha nito sa kanya. Ang mga bisig nito'y nakapalupot na rin sa kanyang bewang na naghatid ng kakaibang kuryente sa katawan niya. I never thought na mas maganda ka pala sa malapitan, Celine. Amoy na amoy ni Celine ang alak sa hininga nito. Maging ang init ng hangin galing doon, ramdam din niya sa kanyang balat. Sir, baka lasing lang po kayo. Sinasabi mo bang hindi ka maganda? Hindi naman po pero baka po kasi maabo. Celine, nagdala ko ng pagkain. Baka kasi nagugutom. Si Letlet na ngayon, nabibigla sa eksenang naabutan. Mahina namang napamura si Vincent at agad ring lumayo kay Celine. Get out both of you. Magpapahinga na muna ako. At wag na wag kayong magpapapasok ng kahit na sino dito sa kwarto ko. Maliban kay Celine. Kinabukasan, habang tumutulong na magluto sa kusina si Celine, laking gulat niya nang makitang pumasok doon si Vincent. Nakapangtulog at magulo pa ang buhok, halatang bagong gising. Hindi makatingin si Celine sa lalaki at gusto na lang niyang magtago dito dahil hanggang ngayon nahihiya pa siya sa nangyari. Kaya't dali-dali niyang inagawang sandok sa kasama at doon itinuon ang kanyang atensyon sa paghahalo ng niluluto. Good morning, sir. Bati ng matandang kasambahay sa lalaki na tinanguan naman ito. Shit, bakit siya nandito? Hindi ba't may pasok siya ngayon? Palatak ni Celine sa kanyang isipan. Good morning. Bati rin ng lalaki na ang mata ay nakay Celine na abala sa paghahalo. Mukhang hindi nito narinig ang bati ng lalaki kaya tumikhim ito ng malakas at muling nagsalita. Wala kang naririnig, Celine. Magbisi-bisihan ka lang dyan. Muli niyang sambit sa kanyang isip. Hindi niya kayang humarap kay Vincent, lalo na't naging awkward na para sa kanya ang presensya nito mula nung nangyari nung nakaraan. Pakiramdam niya, lulubog na lang siya sa lupa kapag nagtagpo ang kanilang mga mata. I said good morning. May kalakasang sambit ng lalaki. At kung hindi pa bahagyang siniko si Celine ng matandang kasambahay, ay hindi pa ito haharap sa lalaki na nalilito sa nangyayari. Hindi mo ba ako babatiin ng good morning, Celine? Naniningkit ang matang tanong ni Vincent. Good morning sir. Andyan na po pala kayo. Medyo busy lang. Sagot ni Celine na alanganing ngumiti at agad ding bumalik sa ginagawa niya. Napansin naman siya ng matandang kasambahay at agad na sinita ang kanyang ginagawa tsaka dali-daling chinek ang laman ng kasirola. Celine, ano bang pumasok sa isip mo at hinalo-halo mo tong sinabawang isda? Tingnan mo, nagmukha ng giniling yung isda. Sermon ng matanda. Gulat namang napatingin dito si Celine at saka napatutop sa bibig. Ilang beses din siyang humingi ng sorry. Sabay naman silang napalingon ng matanda nang marinig nila ang mahinang tawa ng amo.
Gulat na gulat ang matandang kasambahay dahil ngayon niya lang nakitang tumawa ito. Madalas kasi itong seryoso at hindi man lang umingiti kapag nakaharap sa kanila. Kaya nagmukha tuloy itong suplado at istrikto sa mata nila. Hindi ko akalaing hanggang ngayon natataranta ka pa rin sa presensya ko, Celine. Look, I'm all dressed now. Natatawang sabi ng lalaki. Nagtataka namang tumingin ng matandang kasambahay sa kanilang dalawa na akala mo'y may masama silang ginawa. Napansin naman ni Vincent na mas lalong nagpanik si Celine dahil sa reaksyon ng matanda, kaya't mahina siyang tumikhim at binago ang usapan. Can you cook for me please? Gusto ko ulit kumain ng nilagang okra at pritong talong. And don't forget the bagoong. Seryoso niyang utos. Bahagyang nagiinit ang pisngi ni Celine. Pakiramdam niya, umakyat doon ang dugo niya sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Vincent. Kaya't bago pa mahalata iyon ng matandang kasama, agad na siyang kumilos at inihanda ang kanyang lulutuin. Tuwang-tuwa si Celine nang matanggap niya ang kanyang unang sweldo. Hindi niya namamalayan na nakakakalahating buwan na siya sa trabaho. Tama nga ang sinabi ng tiya at pinsan niya. Malaking ang magpasweldo si Vincent sa mga kasambahay nito. Sa halaga ng kanyang natanggap, mababayaran na ng kanyang mga magulang ang mga utang nila. May grocery pa na good for 1 week. Celine, gusto mong mamasyal mamaya? Tara, punta tayo sa mall. Malapad ang ngiting pagyaya ni Letlet sa kanya. Halata dito ang excitement sa plinanong lakad. Ha? Pwede ba yun? Eh di ba may trabaho pa tayo? Tanong ni Celine. Ngunit ang ideyang yun, naghatid din sa kanya ng excitement na makapunta sa lugar na matagal niya nang pinapangarap na mapuntahan noon. Oo, nagpaalam na ako kay Aling Melba. Pumayag siya basta matapos muna natin ang mga gawain natin bago tayo umalis. Talaga? O sige, payag ako. Hapon na nang matapos sa trabaho sina Celine at Letlet kaya nagmadali na silang gumayak. Nang sa ganon, hindi sila abutin ng gabi sa labas. Ngunit sa kanilang pagmamadali ay sakto namang pagdating ni Vincent. Huminto muna sila at hinintay na makababa ito sa sasakyan. Para sa ganun, makapagpaalam na rin sila. Good afternoon, Sir Vincent. Lalabas lang po muna kami ni Celine saglit. Uuwi rin po kami kaagad bago gumabi. Magalang natura ni Letlet nang makaharap nila ang amo. Seryoso pa itong tumingin muna sa kanila bago nagsalita. Pero ang kapansin-pansin ay ang matagal nitong pagtitig kay Celine. May mga kasama ba kayo? Opo sir, mga kaibigan ko po at saka yung pinsan ko po si Rafi. Nakilala niyo na po yun dati nung nagpatulong po kong magdala ng mga pinamili ko. Sagot ni Letlet. I see. Okay, mag-iingat kayo. Tumatangong sabi ni Vincent habang ang mga mata nakatuon kay Celine. Nang tumalikod na ang lalaki, tsaka naman nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Mahina pa silang naghahagik-gikan nang hindi naman na tumutol pa ang amo sa kanilang pamamasyal. Naku, ipapakilala kita kay Rafi. Makikita mo, gwapo yung pinsan ko na yon. Sigurado ako magugustuhan ka rin nun kasi mahilig yun sa magaganda. Sabi pa ni Letlet na hindi nakaligtas sa pandinig ni Vincent. Agad na huminto si Vincent sa paglalakad tsaka lumingon sa dalawang babaeng papalabas na sana ng gate. Sandali! Pigil sa kanila ni Vincent kaya agad namang lumingon sa kanya ang dalawa at parehong hinihintay ang kanyang sasabihin. Celine, nalinis mo na ba ang kwarto ko? Saglit na natigilan si Celine at napakagat ng labi nang maalalang hindi siya nakapaglinis ngayon sa kwarto nito. Kalilinis lang kasi niya kahapon dito at bukas pa sana niya ito balak na linisin ulit. Opo sir, kahapon po. That's yesterday. How about today? Hindi po, kasi bukas ko po. Clean it now. Maotoridad na utos nito sa dalaga. You can go, Letlet. Hindi pwedeng lumabas si Celine hanggat hindi niya natatapos ang trabaho niya. Dismayado man, ngunit walang nagawa si Celine kundi ang pagmasdang umalis ang kaibigan. Ayaw pa sana nitong iwanan siya, pero tinanguan na lamang niya ito bilang pahiwatig na okay lang siya. Ayaw niyang dismayado rin ito, pero ano nga bang magagawa nila? Kung ang amo at ang taong nagpapasweldo sa kanila ang nagbigay ng utos. Masama ang loob ni Celine ng mga oras na yon dahil naputol ang kanyang excitement. Nakapagpalit na rin siya ng damit at nangahaba ang usong naglilinis ng kwartong wala naman ng lilinisin. Nasa loob din nun si Vincent at kanina pang sinusundan ng tingin ang kanyang kilos ngunit hindi niya ito pinapansin. Are you mad at me, Celine? Hindi sumagot si Celine.
Sa halip ay isang mabagal na pag-iling ang kanyang ginawa. I see, galit ka nga. Pagkumpirma ng binata. Hindi nga po ako galit, sir. Sabi ni Celine, kalakip ang matigas na tono at pagrolyo ng mga mata sa ere. Hindi iyon nakita ng binata dahil nakatalikod siya dito. Fine, halika. May pupuntahan tayo. Sabi ni Vincent at masuyong hinawakan ang braso ni Celine. Bahagya pang nagulat si Celine at napakunot ang noong tumingin sa lalaki. Nagtataka siya kung saan siya dadalhin ng binata. Saan tayo pupunta, sir? Hindi pa po ako tapos maglinis. Basta, sumama ka na lang at manahimik. Takang-taka man, nagpatianod na lang si Celine sa gusto ng lalaki. Madilim na sa labas nang makaalis sila ng mansyon sakay ng kotse ni Vincent. Ilang beses na ring nagtanong si Celine sa lalaki, ngunit nanatili itong tikom ang bibig at tanging matamis ng ngiti lamang ang isinasagot sa kanya. At dahil walang makuhang matinong sagot, nanahimik na lang din siya buong biyahe. Nanlaki ang mata ni Celine nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Nasa mall sila at manghang-mangha siya sa laki at lawak nito sa labas. Hindi na tuloy siya makapaghintay na doon ay makapasok. Sabihan na siyang bano pero iyon naman ang totoo. Sa isang probinsya ng kagaya niya na lumaki sa hirap, hindi nakakapagtakang mamamangha sa mga lugar na kagaya nito. Sir, ano pong ginagawa natin dito? Excited na tanong niya habang nanlalaki ang mga mata. Hindi ba't gusto mong mamasyal dito? Eto, nandito na tayo. Habang naglalakad sila sa loob, lihim na namamangha si Celine sa kanyang mga nakikita. Maraming mga magagandang bagay ang naroon, mamahalin at mayroon din namang swak sa budget. Ngunit laking panghihinayang niya nang hindi niya nadala ang kanyang wallet. May mga mabibili sana siya para sa kanyang mga kapatid at magulang. Here, bagay sa ito. Sabi ni Vincent habang inaabot ang kulay peach na blouse. Naku, next time na lang po siguro, sir. Hindi ko po kasi nadala yung wallet ko. Kinaladkad mo kasi ako bigla dito eh. Sagot ni Celine, kalakip ang mahinang pagbulong niya sa mga huling salitang sinabi niya. No. Take it as my compensation. Pambawi man lang sa sama ng loob na binigay ko sa iyo kanina. Ang mga mata nito nakatitig sa mga mata ni Celine. Hindi alam ng dalaga kung bakit parang bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa paraan ng pagtingin nito. Para bang hindi normal para sa kanila bilang mag-amo. Agad na nag-iwas ng tingin si Celine at itinuon ang atensyon sa ibang bagay. Salamat po, sir. Ibawas niyo na lang po ito sa susunod kong sweldo. Alam mong hindi ko gagawin yon. Just take it. At gusto kong isuot mo yan sa susunod na lalabas tayo. Kumunot ang noo ni Celine. Hindi kasi niya masyadong narinig ang huli nitong sinabi. Kaya imbis na magtanong, nginitian na lamang niyang lalaki. Masaya siya at aminado siyang dahil iyon sa presensya ng binata. May kung anong kilitirin ang humahaplos sa kanyang sistema kapag ngumingiti ito sa kanya. Naisipan niya na baka nahuhulog na ang loob niya dito. Pero agad din niya iyong binawi sa kanyang isipan dahil mali ang magkagusto dito. Mag-amo sila. Mahirap lang siya't hindi bagay sa isang kagaya ni Vincent. Marahil ay ganito lamang talaga kung ituring nito ang mga kasambahay nito. Generous eka nga. Gabing-gabi na nang makauwi sina Celine at Vincent sa mansyon. Bukod kasi sa mall, kumain pa sila sa restaurant at pumunta sa mga lugar na may magandang view sa gabi. Kulang na lang, sabihing nagde-date sila ng lalaki. Hoy, ikaw babae, saan kayo galing ni sir? At gabing-gabi na kayo umuwi. Saan kayo nagpunta? Ikaw ha, hindi ka sumama sa amin tapos malalaman kong lumabas pala kayo ni Sir Vincent ng kayo lang. Nag-date kayo no? Sunod-sunod na tanong ni Letlet nang makapasok siya sa kanilang kwarto. Ang akala niya tulog na ito pero mukhang kanina pa siya nito hinihintay. Hindi no, ano ka ba? Nakakahiya kapag may makarinig sa'yo. Nagpasama lang siya sa labas. May binili lang. Weh, hindi ako naniniwala. Never pang nagpasama si Sir Vincent sa kahit na sino. Kung may bibilhin siya, iuutos lang niya yun sa driver niya. Litanya ni Letlet na sinamahan pa ng mapanuksong tingin. Biglang nag-init ang pisngi ni Celine. Para siyang nahuli sa akto. Ang isiping nagdi-date nga sila ng lalaki, nagdulot sa kanya ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang mapangiti, kaya mas lalo patuloy siyang tinukso ni Letlet. Kinabukasan, buong araw niyang hindi nakita si Vincent. Hindi tuloy niya maiwasang mag-isip
kung nasaan at ano ang ginagawa nito sa mga oras na iyon. Madilim na nang marinig ni Celine ang pagtunog ng doorbell. Lalapit sana sa gate si Celine para silipin iyon nang mapansin niya si Letlet na nagmamadali ring pumunta sa gate. "Celine, ako na," nakangiting sabi ni Letlet. Nang buksan ito ang gate, tumambad sa kanyang isang lalaking matangkad, maputi at may itsura. Napansin niyang dala nitong bayong na may lamang mga gulay. "Celine, pinsan ko nga pala si Rafi. Rafi, eto si Celine, yung kinukwento ko sa'yo." Pagpapakilala sa kanila ni Letlet, kalakip ang makahulugang tingin sa lalaki. Nakangiting tumingin sa kanya si Rafi, tsaka inabot ang palad. Tinanggap naman iyon ni Celine at marahang nakipagkamay. "Ikaw pala si Celine. Totoo nga ang sinabi ni Letlet. Maganda ka nga." Walang paligoy-ligoy na saad ni Rafi habang ang mga mata hindi inaalis sa mukha ng dalaga. "Salamat. Para saan pala yung dala mo?" Pag-iiba niya ng usapan. Katulad ng dati, inutusan ko ulit siyang mamili ng lulutuin mamaya. Ginagawa na rin kasi niya tong sideline paminsan-minsan." Paliwanag ni Letlet. "Ganun ba? O siya, sige, maiwan ko na muna kayo ha. May aasikasuhin lang ako sa loob." Paalam sana ni Celine. "Ako na doon, Celine. Samahan mo na lang si Rafi sa kusina para ayusin yung mga pinamili niya," sabi naman ni Letlet at mapanuksong tumingin pa sa pinsan. Pagkarating nila sa kusina, agad na kinuha ni Celine ang laman ng bayong para mahugasan. "Oo nga pala, Rafi. Uminom ka muna ng tubig. Alam kong pagod ka." "Salamat, Celine. Ang bait mo rin pala. Ang swerte siguro ng magiging boyfriend mo kasi complete package ka na." Nakangiti nitong saad habang inaabot sa kamay ng dalaga ang isang baso ng tubig. "Ang laging sinasabi sa akin ni Letlet, gwapo ka, pero hindi niya binanggit sa akin na saksakan din pala ang pagiging bolero mo." Natatawang turan ni Celine. Dahil sa sinabi niyang yon, napakamot na lang sa batok si Rafi at nahihiyang ngumiti. "Hindi naman, siya nga pala. Pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Gusto pa sana kitang makausap kaso kailangan ko na kasing umuwi." Nahihiyang sambit ni Rafi. "Naku, pasensya ka na ha. Wala kasi akong cellphone eh." Sagot ni Celine na may alanganing ngiti. "Ganun ba? May boyfriend ka na ba?" Ahem. Sabay na napalingon si Rafi at Celine sa pinanggalingan ng boses na iyon. Nakita naman ni Celine si Vincent na nakatayo sa bukana ng kusina na nakahalukip-kip at nakasandal sa pintuan. Seryosong nakatingin kay Rafi at madilim ang mukha nito. "May kailangan ka pa ba, Rafi?" Sir, magandang gabi po." Tumaas naman ang kilay ni Vincent nang hindi direktang sumagot ang lalaki. "Ang tanong ko'y kung may kailangan ka pa ba?" "Ay, ang totoo po niyan ay magpapaalam nga po sana ako kay Celine." "Pwede ka nang umuwi kung ganun." Maikling katahimikan ang namayani sa pagitan ni Celine at Vincent nang silang dalawa na lamang ang naiwan. Pakiramdam ni Celine may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib nang magtama ang mata nila ng binata. Hindi siya makahinga. "Sir Vincent, may kailangan po kayo? Gusto niyo po ba ng kape?" Alok ni Celine kahit napakiramdam niya, matutunaw na siya sa paraan ng pagtingin sa kanya ng binata. "Is there something between the two of you?" "Ay wala po." Bakit ganoon kayong magngitian? Lagi ba kayong nag-uusap ng lalaking yun kapag wala ko?" "Hindi po, ngayon lang po sir." "Ngayon lang? At mukhang may kasunod pa ha?" Ang sabi po ni Letlet, siya po ang namimili para dito. Dapat po ba iwasan ko siya?" "Aba dapat lang." Bakit po?" "Never mind." Mataas ang tingin ni Vincent nang sinabi niya iyon. Malalim na ang gabi at hanggang ngayon hindi pa rin siya makatulog. Iniisip pa rin kasi niya ang kinilos kanina ng kanyang amo. Wala naman kasing ibang dahilan para dumilim na lang ng ganoon ang aura nito. Hindi kaya nagsiselo siya? Naitanong niya sa kanyang sarili at sa hindi malamang dahilan ay kinilig siya. Napangiti siyang mag-isa habang nakayakap sa unan. Erase, erase, erase. Sabay upo niya sa higaan. "Asyumera ka talaga, Celine. Sa palagay mo magkakagusto yun sa kagaya mo? Ang taas naman ng pangarap mo." Sermon pa niya sa kanyang sarili. Bakit naman hindi? Kinuha pa niya ang salamin na nasa ilalim ng kanyang unan sa may ulunan niya. "Maganda naman ako, silky hair, sexy. Sabi nga lang ng nanay ko."
Bigla naman siyang napatitig sa salamin at kinuha ang lip tint na nasa pouch niya. Naglagay pa ito sa kanyang labi kahit patulog na. Kinapalan pa niya ito at biglang nagpout pa ng lips ng paulit-ulit. Basta ang alam ko, maganda ako. Bulong pa niya sa sarili at ibinaligtad pa ang salamin kung saan idinikit niya yung nakaraang picture ng among si Vincent na napulot niyang pakalat-kalat lang sa daan na ipinatatapon ni Aling Melba dahil hindi na raw kailangan. Buti na lang pogi ka, sir. Kung hindi, kinagat ko na ang ilong mo sa tuwing magsusungit ka. Biro pa niya sa harap ng larawan. Pakis nga. Mwah! Isang katok ang nagpabalik kay Celine sa sarili. Saglit pa niyang sinulyapan ng natutulog na si Letlet sa itaas ng kama bago pagbuksan ang kung sino mang nasa labas ng pintuan. Doon ay nakita niyang si Aling Melba pala ang taong yun. Aling Melba, may kailangan po kayo? Magalang niyang tanong sa matanda. Wala akong kailangan sa'yo, iha. Pero si Sir Vincent meron. Pakidalhan mo daw siya ng kape sa kwarto niya. Nagtataka man, sumunod na lang si Celine sa utos ng matanda. Kung kailan kasi gabi na, ay tsaka pa magkakape ang kanyang amo. May hinang pagkatok ang kanyang ginawa nang makarating sa tapat ng pintuan ni Vincent. Ilang beses din niya itong tinawag bago nito binuksan ang pintuan. Come in. Mahina nitong pag-imbita. Dahan-dahang pumasok si Celine sa kwarto ni Vincent at ingat na ipinatong ang isang tasa ng kape sa side table nito. Gabi na. Bakit ang pula pa ng labi mo? Po! Bigla niyang naalalang nilaro pala niyang lip tint sa kanyang labi bago humarap sa amo. Pasensya na, sir. Nakatuwaan ko lang yung bago kong bili na lip tint. Okay lang. Basta gagamitin mo lang yan kapag magkasama tayo. Po? Gulat na tanong ni Celine. Gusto niya pa sanang magtanong ngunit kita niya na ang pagkunot ng noo ng lalaki. I mean, opo. Bakit? May balak ka bang ipakita ang red pouty lips mo kay Rafi? Parang hindi naman yata tama yun. Sabay higop ng kape nito. Naku sir, hindi. Magkaibigan lang po kami ni Rafi. Magkaibigan? Doon lahat nagsisimula si Celine. Lihim nang umiti si Celine dahil sa mga sinasabi ni Vincent. Tunay ngang nagsiselos ito. May kailangan pa po ba kayo, sir? Babalik na po ako sa kwarto ko. Magalang na sabi ni Celine pagkaraang manahimik ng binata. No, stay here. Gusto kong samahan mo muna ako rito. Bahagyang nagulat si Celine sa sinabing iyon ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit gusto nitong manatili siya doon, gayong wala naman na siyang gagawin. Nagsimula na naman tuloy na tumibok ng malakas ang kanyang puso. May problema ba kayo? Handa po akong makinig, sir. Sabi ni Celine at prenting umupo sa dulo ng kama nito. Kapag ba sinabi ko, handa mo akong tulungan? Tanong ni Vincent na naaaliw sa inosenteng mukha ni Celine. Oo naman sir, wag lang pong pera ha. Wala ko nun eh. Biro ni Celine habang napapakamot sa ulo. Bahagyang natawa si Vincent sa tinura nito at naiiling na ibinalik ang atensyon sa kanyang ginagawa. Kaharap ang laptop at mabilis siyang tumipa ng mga letra doon. Lihim namang pinagmasdan ni Celine ang kabuuan ng lalaki. Nakasuot lang ito ng simpleng pangtulog pero nagmumukha pa rin itong prinsipe dahil sa itsura nito. Hindi tuloy niya maiwasang isipin kung may girlfriend na ba ang lalaki o wala pa. Baka matunaw ako niyan, Celine. Sabi pa ni Vincent na abala pa rin sa ginagawa. Agad iniwas ni Celine ang kanyang paningin at kagat-labing pinagsisihan ang paninitig sa lalaki. Halos murahin niya ang kanyang sarili dahil sa kahihiyan at para mabawasan ang hiyang nararamdaman, tumayo siya at naglakad-lakad na lang sa kwartong iyon. Ngunit sa pag-atras niya, hindi niya na malayang nakatayo na pala sa likuran niya si Vincent, kaya't natapakan niya ito sa paa at nawalan ng balanse. Mabuti na lamang at agad siyang nahawakan nito sa bewang at mabilis na naalalayan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pagdidikit ng kanilang katawan at halos hibla na lang ang pagitan ng kanilang mga muka. Ilang minuto rin silang nagkatitigan bago bumitaw sa isa't isa. Para tuloy nakipaghabulan si Celine dahil sa lakas ng pintig ng kanyang puso. Naging awkward sa kanilang sandaling yon at parehong hindi malaman kung sino ang unang magsasalita. Sorry po Sir Vincent, hindi ko po kasi kayo nakita. Hindi makatinging sabi ni Celine. It's okay,
Mag-iingat ka sa susunod. Go ahead, pwede ka nang magpahinga. Simpleng sagot lang ng binata. Hindi makatulog si Celine pagkatapos ng nangyaring iyon. Namalaya na lang niya na ilang oras na lang sisikat na ang araw. Kaya tuloy kinaumagahan, latang-lata ang kanyang pakiramdam at masakit ang ulo. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba natulog? Mukha kang panda sa itsura mo eh. Kunot noong tanong ni Letlet nang makita si Celine. Naroon din si Aling Melba na titig sa kanya at tila may iniisip. Oo, napuyat kasi ako sa pinanonood kong Korean novela sa cellphone eh. Sagot ni Celine habang naghahalo ng kape. Ha? Wala ka namang cellphone. Paano kang manonood? Gulat na tanong ni Letlet. Saglit na natigilan si Celine at narealize ang kanyang sinabi. Kaya kailangan na naman tuloy niyang mag-isip ng ipanglulusot niya. Hindi naman kasi niya pwedeng sabihin na napuyat siya dahil sa kakaisip kay Vincent. Siguradong katakot-takot na tukso ang aabutin niya sa kaibigan. Nainom ba ni Sir Vincent ang kaping pinadala niya sa kwarto niya kagabi, Celine? Sabat ni Aling Melba na nagpipigil ng ngiti. Mukhang may ideya na kasi ito sa pwedeng maging dahilan ng pagpupuyat ni Celine, kaya pasimple niya itong binuking kay Letlet. Galing ka sa kwarto ni Sir Vincent kagabi? Gulat na tanong ni Letlet na akala mo isang sagradong bagay ang makapasok sa kwarto ng binata. Kaya siguro napuyat ka, no? Anong ginawa niyo doon, ha? Uy, wala no. Inutusan lang niya ako magdala ng kape. Nagpasama na rin ako sa kanya to stay awake. Madami kasi akong kailangang tapusin kagabi, kaya kinailangan ko rin ng kakwentuhan. Sabat ni Vincent na kapapasok lang sa kusina at bihis na. Mukhang paalis pa lang ito papasok sa trabaho. Sabay-sabay naman silang nagulat at lumingon sa direksyon ng lalaki. Isa-isa rin silang bumati rito at nagkanya-kanyang higop ng kape. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang ginawang paghigop ni Vincent sa kaping tinimpla ni Celine. I just love the taste of your coffee, sabi pa ni Vincent sabay kindat sa dalaga. Pagkaalis ni Vincent, tsaka naman kinantsawa ni Celine ang dalawa niyang kasama na labis na ikinainit ng pisngi at tenga ni Celine. Ang taray mo, girl! Kailan pa kayo naghihigupan ng kape ni Sir Vincent, ha? May pa I just love the taste of your coffee pa kayong nalalaman? Kilig na tura ni Letlet at pinagsususundot ang tagiliran ni Celine. Mukhang gusto ka rin ni Sir Vincent, iha. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan pagdating sa mga babae. Nakangiting sabi naman ni Aling Melba. Naku, kung ganun nga ay kailangan ko ng warningan si Rafi na yan. Malakas tong karibal niya. Nakakailang puntos na samantalang siya 0 pa rin. Pagbibiro pa ni Letlet na tinawanan naman ni Aling Melba. Kinagabihan, matutulog na sana si Celine nang biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto nila ni Letlet. Pareho pa silang gising kaya saglit pa silang nagkatinginan bago magpresenta si Letlet na siya na ang magbubukas. Sir Vincent, kayo po pala, may kailangan po ba kayo? Narinig ni Celine na sabi ni Letlet. Agad namang nagtambol ang kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ng amo. Gising pa ba si Celine? Tanong naman ni Vincent. Gising na gising po, sir. Tatawagin ko lang po, ha? Masiglang sambit ni Letlet, tsaka mabilis na lumapit kay Celine. Malapad ang pagkakangiti ni Letlet at may bahid na naman ang panunukso. Hinila pa nito si Celine mula sa kama at ipinagtulakan hanggang sa pintuan. Sir Vincent, gabing-gabi na po. Bakit gising pa po kayo? Tanong ni Celine nang makita ang lalaki na may tipid ng ngiti. Napunit kasi yung damit ko. Hindi ako marunong magtahi. Kaya kung okay lang, pwede mo bang tahiin? Nahihiyang tugon naman ni Vincent. Saglit na lumingon si Celine kay Letlet na nasa likod lang ng pinto habang nakikinig sa kanila. Nakatakip ito ng bibig at halatang pinipigilan ng tumili. Pinanlakihan naman ito ng mata ni Celine bago muling tumingin sa lalaki. Sige po sir, dala niyo po ba yung damit niyo? No, nasa study room. Marami rin akong tinatapos kaya kailangan ko ulit ng kausap. Ayon, gusto lang pala ng kausap. Naisip ni Celine. Aray, bakit po? Napano po kayo sir? May kung anong pumasok sa mata ko. May salamin ka ba dyan? Agad namang iniabot ni Celine ang kanyang salamin sa binata. Ngunit napansin niya si Letlet na ngumunguso at itinuturo ang salamin na ngayon ay hawak ni Vincent.
Titignan pa sana ni Vincent ang likod ng salamin nang mabilis itong agawin ni Celine at inihagis ito sa kama. Sa pagkataranta, hinawakan ng dalaga ang magkabilang pisngi ng binata na pareho nilang ikinagulat. Ilang segundo rin silang nagtitigan nang unti-unting ilapit ni Celine ang kanyang labi sa mata ni Vincent. Anong ginagawa mo? May ibang tao rito, Celine. Hihipan ko lang ang mata mo, sir. Napuwing ka, di ba? Lihim namang natatawa si Letlet sa isang tabi habang kinikilig na pinagmamasdan ng dalawa. Matapos nun, magkasunod namang nagtungo sina Celine at Vincent sa study room ng binata. I'm sorry kung naistorbo kita. You can sit sa sofa o dito sa tabi ko. Kwentuhan mo lang ako habang gumagawa ng reports. I just need to finish this for tomorrow. Sabi ni Vincent habang nakatingin sa kanya. Okay lang po yun, sir. Babalik na rin po ako sa kwarto ko kapag natapos ko tong pinapatahi nyo. Madali lang naman po to. Ang cute nga, ang linis ng pagkakagupit. Biro pa ni Celine para pasimpleng i-booking ang lalaki. Ngunit agad itong nag-iwas ng tingin at nagsimulang gawing busy ang sarili. Habang nagtatahi, ay napapadaing na lang si Celine ng aksidente siyang natusok ng karayom sa daliri. Agad naman siyang dinaluhan ng lalaki. At nang makita ang dugo, walang pasabing isinubo nito ang kanyang daliring nagdurugo. Nagulat si Celine sa naging aksyon ni Vincent. Ang ginawang iyon ng lalaki ay tila may hatid na kuryente na agad na dumaloy sa kanyang katawan. Nakakakiliti at may ibang sensasyong dala. Nagkatinginan sila sa isa't isa na ang mga mata tila parehong nangungusap. Tinanggal ni Vincent ang daliri sa kanyang bibig at dahan-dahang inilapit ang muka sa muka ni Celine. Napapikit ang dalaga nang maintindihan ang gusto niyang gawin. Ang kanilang mga labi handa na sanang maglapat nang biglang tumunog naman ang cellphone ni Vincent. Pareho silang nagulat kaya agad ding naghiwalay. Sinagot iyon ni Vincent at walang pasabing lumabas ng kwarto. Konti na lang eh. Sayang, makikiss ko na sana yung totoong tao. Hindi na ako magtitiis sa paghalik sa pa-picture-picture lang gabi-gabi. Bulong ni Celine nang maiwan siyang mag-isa sa kwarto. Ilang minuto pa ang lumipas, ngunit hindi pa bumabalik si Vincent. Natapos na rin niyang tahiin ang damit nito at nakakaramdam na rin siya ng antok. Gusto niya itong hintayin para makapagpaalam, kaya't nag-stay pa siya doon. Matapos namang makipag-usap ni Vincent sa kabilang linya, nagmadali na siyang bumalik sa kwarto para balikan si Celine. Ngunit nakatulog na ito ng kanyang maabutan. Lumapit siya rito at pinagmasdan ang maganda nitong muka. Bahagya pa niyang inayos ang hibla ng buhok nito na kumakalat sa pisngi ng dalaga. At isang masuyong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ano bang meron sa'yo? At palagi kang tumatakbo sa isip ko. Mahinang sambit ni Vincent. Ilang buwan na ang nakalipas mula ng gabing yun. Marami na ang nangyari. Buhat kasi noon, palagi nang isinasama ni Vincent si Celine sa mga lakad nito. Maging sa opisina, kasakasama rin ng dalaga. Marami tuloy ang nagtataka at nahihiwagaan sa totoong ugnayan nilang dalawa. Idagdag pa rito nang makatanggap si Celine ng isang cellphone galing kay Vincent. Ang dahilan pa ng lalaki para umano madali na lang niyang mautusan ng dalaga at hindi na kailangan pang sadyain sa kwarto. Pero iba ang iniisip ng lahat, lalo na ng ibang mga kasambahay sa mansyon. Hinala nila may lihim na relasyon ng dalawa. Agad na tiningnan ni Celine ang kanyang cellphone nang tumunog ito dahil sa isang mensahe. Malapad siyang ngumiti nang mabasa kung kanino iyon galing. I'm on my way home. I forgot to kiss you goodbye bago pumasok sa trabaho. Basa ni Celine sa message ni Vincent dahilan para mapangiti siya ng malapad. Ibang level ka na talaga, friend. Kung ako sariling sikap makabili lang ng cellphone, ikaw naman may sponsor. Iba talaga kapag maganda no? Pati amo napapaamo. Tukso ni Letlet kay Celine nang maabutan siya nitong tumitipa sa cellphone habang nakangiti. Huy, ano ka ba? Baka marinig ka nila. Nakakahiya. Mahinang saway ni Celine sa kaibigan. Huwag kang mag-alala. Nandoon sila sa labas. Hindi nila tayo maririnig. Sasagot pa sana si Celine nang mabaling ang atensyon nila sa magandang babaeng nakasunod kay Aling Melba. Maikli ang suot nitong fitted dress na nag-e-emphasize sa magandang shape ng katawan nito. May pagkamistisa ang itsura at may presensyang mai-intimidate ang kahit na sinong makakasalubong.
Where's Vincent? Is he here? Maarting tanong nito. Kanina pa pong nakaalis si Sir Vincent, ma'am. Baka hapon pa po iyong makakauwi. Magalang na sagot naman ni Aling Melba. But I can't wait that long. I need to see him now. Reklamo pa nito. Pero ma'am. Aling Melba, kaninong kotse ang nakapark sa labas? Olivia? Gulat na wika ni Vincent nang makita ang bisitang babae. Mukhang hindi niya inaasahan ang pagpunta nito sa mansyon. Hey there, handsome. Mabuti naman at umuwi ka na agad. Ang akala ko maghihintay pa ako dito hanggang sa makauwi ka eh. I miss you by the way. Mahabang sabi ni Olivia at saka humalik sa pisngi ni Vincent. Pasimple namang sinikon letlet si Celine nang iyon ay makita. Hindi alam ni Celine kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib nang halikan nito si Vincent. Kahit na sa pisngi lang yun, kumirot pa rin ang kanyang dibdib. Si Vincent naman, otomatikong napasulyap kay Celine na ngayon wala man lang kangiti-ngiti. Ang mga mata ng dalaga nakatuon lamang sa babaeng ngayon nakalingkis na sa kanyang braso. So, saan mo ko dadalhin? Can we have date today? You know, masyado ko na-focus sa modeling kaya ikaw agad ang hinanap ko pag uwi ko. Matamis ang ngiting tanong ni Olivia kay Vincent. I have lots of work today, Olivia. Umuwi lang ako dahil meron ako nakalimutan. Seryosong sabi nito habang ang mga mata ay nakay Celine. Oh, come on Vincent. Kauwi ko lang from States. And dito agad ako dumiretso because I badly miss you. Hindi mo ba ako pwedeng unahin ha, sweetheart? Inis na sabi ni Olivia pero agad ring napalitan ng lambing sa huli nitong sinabi. Napansin naman ni Vincent ang pagyuko ni Celine at ang pag-alis nito kasunod si Letlet at Aling Melba. Gusto pa sana niya itong habulin ng tingin, ngunit sadyang makulit si Olivia at pinipilit siya sa gusto nito. I'm sorry Olivia, umuwi ka na lang muna sa inyo ngayon. Mas mahalaga ang trabaho ko and I can't do what you want now. Sabi niya at saka tinalikuran ng babae. Samantala, mabigat ang dibdib ni Celine nang pumasok sa kanilang kwarto ni Letlet. Lihim naman siyang nagpasalamat nang hindi na sumunod pa doon ng kaibigan. Marahil ay alam din ito na gusto niyang mapag-isa muna ngayon. Pagkaupo sa gilid ng kama, agad na ngang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Nasaktan siya sa kanyang nakita. Hindi man niya alamin, sigurado siyang may malalim na relasyon ng dalawa. Ngunit, bakit nga ba siya nasasaktan? Gayong wala naman silang relasyon na namamagitan sa kanilang dalawa ni Vincent. Hindi malinaw kung anong meron sa kanilang dalawa. Basta ang alam lang niya, nahulog na ang loob niya sa lalaki at ramdam niyang ganoon din ito sa kanya. At para saan pa ba ang message nito sa kanya kanina kung hindi siya rito importante? Nakuha pa nitong bumalik para sa kanya. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan, Celine? Wala namang kayo. Walang label. Tsaka walang-wala kang panama kay Olivia na yon. Hindi mo nga kayang magsuot ng mga ganoong damit. At hindi ka rin anak mayaman. Kaya wala kang karapatang magkagusto kay Vincent. Hindi kayo bagay. Sermon ng kanyang utak sa kanyang sarili. Muling tumunog ang kanyang cellphone at nakitang may message ulit doon si Vincent. Olivia and I are just friend. Huwag mo sanang bigyang meaning ang nakita mo kanina. Sa sinabing iyon ni Vincent, agad na nawala ang kanyang agam-agam. Pinunasan niya ang kanyang luha at inayos ang sarili. Okay lang po sir, hindi niyo po kailangan magpaliwanag. Reply niya rito. Sinamahan niya pa iyon ng smiley face para maisip nitong hindi siya apektado. Mukha kasing hindi ka okay kanina. I saw it in your eyes. Muling message ni Vincent. Mas pinili niyang hindi na mag-reply para hindi na humaba pa ang usapan. Para sa kanya, sapat nang malaman niya na wala namang namamagitan kay Olivia at kay Vincent. Pagkalipas ng ilang araw at heto't muli na namang isinama ni Vincent si Celine sa opisina. Ilang beses na siyang nakarating dito kaya medyo naging komportable na rin si Celine at sa mga taong naroon. Hindi nga lang siya pinapayagan ni Vincent na makipag-usap sa iba dahil mas gusto nitong naroon lang siya sa tabi nito. Habang komportableng nakaupo sa sofa at masayang nagkukwentuhan, nagulat na lang sila ni Vincent nang biglang magbukas ang pintuan at taas noong pumasok si Olivia. Hindi ka ba marunong kumatok, Olivia? Inis na tanong ni Vincent habang ang mga kilay ay magkasalubong. Why? Hindi ba ako pwedeng pumasok dito nang hindi kumakatok? Taas kilay na sagot ng babae.
This is not your room, Olivia. It's my office. Too bad, because I can do whatever I want, sweetheart. Pagmamalaking saad pa ni Olivia. Hindi na nakasagot pa si Vincent. Sa halip, napahilot na lamang siya sa nose bridge niya. Napadako naman ng paningin si Olivia sa direksyon ni Celine na ngayon ay nakatingin sa kanya. Oh, hindi naman ako na-inform na may sekretary ka na pala. Wait, she's familiar. Is she your maid? Kunot noong baling ni Olivia kay Celine. Sasagot na sana si Celine nang magsalita naman si Vincent para maagaw nito ang atensyon. No, she's not. Bakit ka nga pala na parito? May kailangan ka ba? Pag-iiba nito ng usapan. Actually, si Mami ang may kailangan sa'yo. Gusto ko lang naman niyang makausap tungkol sa kasal natin. Kasal? Mahinang naibulalas ni Celine. Sa isip lang sana niya iyon sasabihin, ngunit parang may sariling buhay ang kanyang bibig at naisaboses niya iyon. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat na tumingin kina Olivia at Vincent na ngayon hindi na makatingin sa kanya. Yes, of course. Don't you know, engaged na kami ni Vincent. Kaya nga umuwi ka agad ako para mapag-usapan ng tungkol sa kasal namin eh. Right, sweetheart? Celine, kanina ka pang hinihintay ni Sir Vincent sa labas ng kwarto. Ayaw mo ba talaga siyang kausapin? Puno ng simpatyang sabi ni Letlet. Buong araw na kasi siyang hindi lumalabas ng kwarto mula nang makauwi sila ni Vincent kahapon. Sa biyahe pa lang, hindi niya na ito pinapansin dahil natatakot siyang baka bumigay ang mga luhang pilit niyang pinipigilan kapag nagsalita siya. Ang kanyang mga mata, namumugto na rin dahil sa kakaiyak. Hindi niya na alam kung kailan tumigil ang luha niya. Para saan? Wala namang dahilan para mag-usap kami. Mataray niyang pagkakasabi. Ano rin bang dahilan bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka lumalabas at hindi kumakain? Nag-aalala na kami sa'yo, lalo na si Sir Vincent. Kung ganun, pakisabi na lang sa kanya uuwi na ako sa amin. Hindi ko na kayang magtrabaho pa dito. Matigas na sabi ni Celine. Celine, alam kong may feelings ka na kay Sir Vincent at ganun din siya sa'yo. Matagal na naming nahalata. Ngayon sabihin mo, ano bang problema? Matagal bago nakasagot si Celine. Kapag kasi iniisip niya, nadadagdagan lang ang sakit na nararamdaman niya. Sobrang bigat. Hindi niya sinabi sa akin na ikakasal na pala siya kay Olivia. Pinaniwala niya ako na walang namamagitan sa kanila. At ang masakit pa dun, hinayaan niya na mahulog ako sa kanya. Letlet, mahal ko na siya eh. Mahal na mahal. Umiiyak na hayag ni Celine. Pero mali to eh. Maling pagmamahal to. Katulong lang niya ako. Malayo ang agwat ng buhay namin. Hindi kami bahagay. Isa pa ikakasal na siya doon sa babaeng mas karapat-dapat sa kanya. Kaya pakiusap, Letlet. Pakisabi sa kanya na itigil. Isang malakas na kalabog ng pinto ang pumutol sa sasabihin ni Celine. Hindi nila namalayan na nabuksan na ito ni Vincent gamit ang spare key na pinakuha nito kay Aling Melba. No, hindi ako titigil at hindi ka aalis, Celine. Dito ka lang. Galit na may kalakip na pagsusumamong sabi ni Vincent. Agad namang nagpaalam si Letlet sa dalawa para makapag-usap. I'm sorry, Celine. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Ayokong iwasan mo ko at mas lalong ayokong mawala ka sa akin. At anong gusto mo, sir? Hahayaan mo akong nasasaktan? Habang nakikita ko kayong masaya at bumubuo ng sariling pamilya? Wika ni Celine habang ang luha niya nagsisimula na namang maglandas sa kanyang pisngi. No, hindi ganun. Hindi ko mahal si Olivia at hindi ko gustong magpakasal sa kanya. Hindi nga ako pumayag sa engagement na yun. Sila lang itong nag-a-assume na pumayag ako sa gusto nila. Hindi nagsalita si Celine. Hindi niya alam kung maniniwala pa ba sa sinabi ng binata. Gayong nagawa na nitong magsinungaling sa kanya. Please believe me, Celine. I can't marry anyone but you. Ikaw lang ang mahal ko. Mabilis na lumingon si Celine sa binata at saglit na tinitigan ang mga mata nito. Ramdam niya ang sensibilidad dito at hindi maikakailang tumalo ng kanyang puso sa sinabi nito. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha ng dalaga. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung ano nga bang nararamdaman ng lalaki para sa kanya. Mahal mo rin ako? Tanong ni Celine. Gusto niyang makasiguro kung tama ba talaga ang narinig niya. Yes, I love you, Celine. Ngayon ay alam ko na kung bakit hindi ka maalis sa isip ko. Mahal kita at hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Pero paano si Olivia?
Ako nang bahalang makipag-usap sa kanya. Just give me time para ayusin lahat to. Sabi ng binata ng initian at tinanguan naman ni Celine. Kinabukasan, dahil sa masayang nararamdaman, naisipan ni Celine na magdilig ng mga halaman sa garden. Kakasimula pa lang niya, ngunit agad naman siyang napatili dahil sa lamig ng tubig na tumama sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, walang iba kundi si Vincent na ngayon ay mayroon na ring hawak na hose. Dahil basang-basa na ang suot na damit ni Celine, naisipan rin niyang gumanti at binasa din si Vincent. Pareho na silang basa habang naghahabulan. Nang may dalawang bagong dating, ang gulat na gulat sa ginagawa nila. Anong kalapastangan to, Vincent? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo na gustong pakasalan ng anak ko? Hysterical na wika ng ina ni Olivia na si Mrs. Del Carmen. Kaya pala pamilyar ang babaeng yan. Tama nga ako, she's your maid. Dagdag din ni Olivia na animoy nandidiri pa sa tinutukoy nitong babae. Pareho namang natigil sina Vincent at Celine at ang kanilang masayang ngiti ay biglang naglaho. Katulong ang ipapalit mo sa anak ko? Iniinsulto mo ba ang pamilya namin? Pumapatol ka sa katulong, Vincent? Kailan pa bumaba ang taste mo pagdating sa babae? Mapangmatang sambit ni Mrs. Del Carmen. Ano, Vincent? Hindi ka magsasalita? Ipagpapalit mo na lang din ako sa isa pang katulong? Just look at her. Nakakadiri. Mapanglait na saad naman ni Olivia habang pinagmamasdan si Celine mula ulo hanggang paa na akala mo isang malaking dumi sa kanyang harapan. Stop it, Olivia. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Celine. She's more than a maid for me. I love her. Pagtatanggol ni Vincent kay Celine, agad na nagtaas ng ulo si Celine para tingnan ng binata na ngayon nakikipagtagisan ng tingin sa mag-ina. Napangiti siya dahil sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanya. Ang akala niya, hahayaan na lang nitong maliitin siya ng dalawa. Tila tuloy may humaplos na mainit na bagay sa kanyang puso at galak na ipinangalandakan nito ang pagmamahal ng binata sa kanya. You love her? Oh, really? Come on, Vincent. Nahihibang ka na yata. Ano bang pinakain sa ng babaeng yan at para yatang naliligaw ka na ng landas? Natatawang sabi ni Mrs. Del Carmen. You know what, Vincent? Your grandfather will know this. Tingnan lang natin kung saan ka pupulutin at ang babaeng yan. Banta naman ni Olivia habang masamang nakatingin kay Celine. Go ahead. I don't care. Besides, kayo lang naman ang may gusto sa kasalang to. And to tell you, my grandfather won't interfere sa mga desisyon ko sa buhay. As long as hindi ko mapapabayaan ang mga negosyo namin. Matapang na tugon ni Vincent. You can leave now kung wala na kayong kailangan. Marami pa akong kailangan gawin. Let's go, Celine. Dugtong pa ni Vincent bago tuluyang tinalikuran ng mag-ina. Naiwan namang parehong nagngingit-ngit sa galit sina Olivia at Mrs. Del Carmen sa mga sandaling yun. Makikita ng babaeng yan. I will make her disappear sa buhay namin ni Vincent. Tiimbagang nasabi ni Olivia habang masama ang tinging ipinupukol sa dalawa. Talaga? Ipinagtanggol ka ni Sir Vincent sa mag-inang Del Carmen? Hindi makapaniwalang tanong ni Letlet matapos magkwento ni Celine tungkol sa mga naganap kaninang umaga. Tanging tango naman ang isinagot ng dalaga. At totoo ba ang sinabi mo? Inamin ni Sir Vincent sa mag-inang feelings niya para sa'yo? Dagdag pa ni Letlet na ngayon ay nanlalaki ang mga mata at bakas ang kilig sa muka. Oo, hindi ko nga inaasahan yun eh. Sagot ni Celine na bahagyang nakangiti. Ibig sabihin lang nun, seryoso siya sa'yo. Celine, bongga ka talaga, girl. Ano bang sikreto mo? Baka may pinsan si Sir Vincent. Lilipat na lang ako doon at magamit nga yung teknik mo. Birong saad pa ni Letlet. Natatawa naman habang naiiling ang naging reaksyon ni Celine sa biro ng kaibigan. Sa puntong yun, walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ni Celine dahil napunta siya sa lalaking hindi gaya ng ibang mayayaman na mata pobre at mapangmata. Ngayon ay napatunayan niyang may mga tao rin palang kayang magmahal nang hindi tumitingin sa estado ng buhay. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang iskandalo sa mansyon. Marami ang nangyari at marami ding nagbago. Ang dating tahimik at seryosong si Vincent, marunong na ring makipagbiruan at makipagtawanan sa mga kasambahay. Mas naging maaliwalas tuloy ang ambience sa loob ng mansyon. Samantala, si Celine ay mayroon na ring sariling kwarto na ipinagpilitan pa ni Vincent. Hindi na rin siya pinagtrabaho ng binata. Ngunit dahil na rin sa pagtutol ni Celine,
ay tumutulong-tulong pa rin siya sa mga gawain sa mansyon para maiwasan na pag-isipan siya ng masama ng ibang mga kasama. Gayong ang relasyon nila ni Vincent ay alam na sa buong mansyon. Isang araw, nagulat si Celine nang mapagbuksan niya ng pintuan si Olivia na may malapad na ngiti. Nagtataka man, magalang pa rin niya itong binati. "Pwede ba akong pumasok? Hindi ako manggugulo, promise." Mahinahon itong sabi. Agad namang pinapasok ni Celine ang babae at pinaupo. Inalok din niya ito ng maiinom, ngunit tumanggi ito. "Hindi rin ako magtatagal. Gusto ko lang sana kitang makausap at makahingi na rin ng sorry sa mga sinabi namin ng mom ko. You know, masyado lang kaming nabigla. But it's okay now. We finally understand. Hindi ko naman mapipilit si Vincent na pakasalan ako kung talagang hindi niya ako mahal. I don't want to force him either." Mahaba nitong litanya. "So, are we good?" Maamo pa nitong tanong. "Okay na po yun, ma'am. Masaya po ko dahil hindi na po kayo galit. And salamat po." Nakangiting sagot ni Celine. Nabibigla man sa pangyayari, kahit papaano, nakahinga na rin siya ng maluwag. Para siyang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan nang kusa nang lumapit sa kanya si Olivia para humingi ng sorry. Pagkaalis ni Olivia, agad naman siyang nilapitan ni Letlet. Hinila pa siya nito sa sulok at doon kinausap. "Narinig ko yon. Naniniwala ka sa babaeng yon? Sa hilat siya ng pagmumuka, parang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo." Dudang sabi ni Letlet. Mukha naman siyang sincere Tsaka ayoko na ring pahabain. Okay na yung nagsorry siya at napatawad ko na. Hindi mo sure. Basta ako, duda ako sa kanya. Isang linggo ang lumipas. Nasa kwarto ni Vincent si Celine dahil tinutulungan niya itong ayusin ang mga gamit na dadalhin nito sa isang business trip na tatagal ng 3 araw. Bukas na ang alis ni Vincent at gusto sana niyang isama si Celine. Ngunit tumanggi ang dalaga dahil ayaw niyang makaabala dito habang nasa trabaho. Are you sure? Okay ka lang dito? Masuyong tanong ni Vincent habang inaayos ang kumalat na buhok sa pisngi ni Celine. Okay lang ako dito. Nandiyan naman sina Aling Melba at Letlet kaya hindi ako malulungkot. Nakangiting tugon ni Celine. But I will miss you. Masyadong mahaba ang 3 days na hindi kita makikita at makakasama. I'm afraid. Baka salisihan ako ni Rafi habang wala ako. Mahinang natawa si Celine at mahinang hinampas sa balikat si Vincent. Confirmed, nagsiselos ka nga. Pero wag kang mag-alala dahil sayo lang ako, no? Mag-iingat ka doon at wag kang manchichicks, ha? I won't. Sa'yo lang din ako and I trust you. I love you, my Celine. Malambing na sagot ni Vincent. Ang mga palad nito, magaang humahaplos sa pisngi ni Celine habang unti-unting inilalapit ang mukha nito. Napapikit ang dalaga, handang salubungin ang mga labi ni Vincent. Libo-libong bultahe ng kuryente ang kapwa nila naramdaman nang sandaling maglapat ang kanilang mga labi. Walang pag-aalinlangang inhiga ni Vincent si Celine sa malambot na kamang iyon at ang kanilang katawan ay naglapat. Samot-saring sensasyon ang kanilang naramdaman hanggang sa hindi nila namamalayang ang gabing iyon na pala ang magdadala sa kanila sa rurok ng kaligayahan. Isang araw pa lang ang nakalilipas mula nang umalis si Vincent nang muling bumisita sa mansyon si Olivia. Katulad ng huli itong pumunta doon, malapad itong nakangiti at suot ang confidence sa sarili. Ma'am Olivia, ano po't narito kayo? May kailangan po ba kayo? Magalang na tanong ni Letlet nang makita niya ito. Oh yeah, is Celine there? Opo, nagluluto sa kusina. Sandali po, tatawagin ko lang. Paalam ni Letlet. Nang makabalik, kasama na nito si Celine na nakangiti at nakasuot pa ng apron. Hi Celine, look at you. Bagay na bagay sa'yo ang suot mong apron. I mean, wearing an apron means ready ka nang maging Mrs. Arevalo. Makahulog ang sambit nito, nanginitian lang naman ni Celine kahit na hindi naging maganda ang dating sa kanya ng una nitong sinabi. Hanggat maaari, umiiwas na lang siya sa maaaring maging hidwaan na naman nila. Anyway, nandito ko dahil gusto ko sanang humingi ng favor, Celine. Actually, Vincent and I are good na rin. And there's this specific document na pinakukuha niya sa akin sa office niya. Pwede mo ba akong samahan? Pwede po, wala pong problema. Magbibihis lang po ako. Pagsang-ayon ni Celine. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawang babae ay nasa sulok lang si Letlet
na nagkukubli at nakikinig sa kanilang usapan. Masama itong nakatingin kay Olivia na may mahihinang binibigkas na kung titignan ng iba, mukhang nag-oorasyon at si Olivia ang biktima. Wala talaga akong tiwala sa babaeng to. Napaka-plastic ng ngiti. Ngit-ngit ni Letlet. Sa kumpanya ng mga Arevalo, Celine, pwede bang mauna ka na sa office ni Vincent? Punta lang ako sa restroom. Paalam ni Olivia kay Celine nang papasok na sana sila sa opisina ni Vincent. Sige, hintay na lang kita sa loob. Nakangiting sambit naman ni Celine habang binubuksan ng pintuan. If it's okay, pwede bang ikaw na lang ang kumuha ng need kong papers? Nasa loob ng vault, sa secret drawer sa ilalim ng table ni Vincent. Para pagbalik ko, alis na tayo kaagad. Nakangiting sabi ni Olivia. Pero di ba, confidential ang laman ng vault na yun, tsaka hindi ko alam ang password nun eh. Kunot noong wika naman ni Celine. Yeah, don't worry. Business partners ang family namin ni Vincent. Kaya okay lang kung makita ko yun. Tsaka, I told you, he asked me to get it from him dahil kailangan iyon sa business trip niya. And by the way, here's the code. Nakasulat na rin dyan kung anong documents ang kailangan mong kuhanin. Pero, trust me, okay? Isipin mo na lang na para ito sa boyfriend mo. Nakangiting sabi pa ni Olivia bago tuluyang lumayo. Naiwan doong nalilito si Celine. May parte sa utak niya na wag gawin ang pinapagawa ni Olivia. Ngunit mas nanaig pa rin ang tawag ng tungkuling iniutos sa kanya. Para makasiguro, sinubukan din niyang tawagan si Vincent, ngunit out of reach ito. Dahil doon, pumasok na siya sa loob ng opisina para kunin ang ipinapakuha. Nang makuha niya yon, mabilis na rin siyang lumabas para hanapin si Olivia at ibigay ang kailangan nito. Ngunit sa paglabas niya ng pintuang yon, 2 gwardya ang sumalubong sa kanya. Ano pong ginagawa mo sa opisina ni Mr. Arevalo? At ano yung hawak mo? Sabi ng isa. Inutusan. Celine, what are you doing here? Kunot noong tanong ni Olivia na animoy ngayon lamang sila nagkita ng dalaga. Miss Olivia, eto na po ang... Ma'am, may nakapagsabi po sa amin na nakita daw po nila si Miss Celine na pumasok sa opisina ni Mr. Arevalo nang walang paalam. Kaya pumunta po kami dito at nakita nga po namin siya nakalalabas lang ng pintuan. Singit naman ng isa pang gwardya, dahilan para muling maputol ang sasabihin sana ni Celine. Really, Celine? Hindi porket may relasyon kay ni Vincent, pwede ka nang maglabas-masok sa opisina niya. Ang kapal naman ng mukha mo. Sabi ni Olivia na sinadyang lakasan ng boses para makakuha ng atensyon. Kumunot ang noo ni Celine sa biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Olivia. Isa pa'y nagtataka rin siya kung bakit parang wala itong alam sa nangyari, samantalang ito naman ang nag-utos sa kanya para gawin yun. Ngayon lamang nag-sink in sa kanya na sinadya iyon ni Olivia para iset up siya at siya ang idiin. Anong sinasabi mo, Olivia? Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa akin para kuhanin ang papeles na to? Galit na sabi ni Celine, tsaka ipinakita ang hawak na folder. Walang pasabing hinablot naman iyon ng isang gwardya sa kanyang kamay at tiningnan ang nakasulat. Trade secrets? Takang tanong ng gwardya. Namilog naman ang mga mata ni Olivia at saka gulat na tumingin kay Celine. That document is confidential. Bakit nasa iyo yan? Walang pwedeng humawak niyan kundi si Vincent lang. At bakit naman kita uutosang kuhanin yan? Hindi ko nga alam ang tungkol dyan. Taas kilay na sabi ni Olivia. Napakasinungaling mo, Olivia. Ang galing mong gumawa ng kwento, samantalang ikaw ang may gusto na to. Asik ni Celine. And now you're pointing your fingers on me? Oh, come on, Celine. Aminin mo na kasi na magnanakaw ka ay nag-gold digger. Sinamantala mo pa talagang wala si Vincent, ha? Alam mo ang dapat sa'yo, makulong. Tatawagan ko si Vincent at ipapaalam ko ang ginawa mo. Pananakot ni Olivia. Matapang na tinitigan ni Celine si Olivia. Hindi siya tumutol sa sinabi nito. Alam niya na sa oras na makarating ang balita kay Vincent, sigurado siyang siya ang paniniwalaan ng lalaki. Alam nitong hindi niya kayang gawin ang bagay na ibinibintang sa kanya dahil mahal siya nito at may tiwala ito sa kanya. But for now, mag-enjoy ka muna sa kulungan dahil hindi ako papayag na palampasin ang ginawa mo. Matapang na wika ni Olivia. Pagkalipas ng ilang oras, Vincent, mabuti at dumating. Ang ngiti at pag-asang sumilay sa mukha ni Celine, naputol ng marahas na tabigi ni Vincent ang mga kamay ni Celine
na handa na sanang yumakap sa lalaki. Sigurado siyang naiparating na agad ni Olivia kay Vincent ang balita. Kaya kahit na wala pang 3 araw, napilitang umuwi si Vincent para harapin siya. Ngunit hindi niya inaasahang maging ito. Mukhang naniniwala pa yata sa paratang sa kanya ng marami, lalo na ni Olivia. I trusted you, Celine. Paano mo nagawa sa akin to? Sabi ni Vincent nang puno ng hinanakit at pagkadismaya. Naniniwala ka sa kanila? Puno ng hinanakit na tanong ni Celine. Matibay ang ebidensya nila laban sa'yo, Celine. Kitang-kita sa CCTV na ikaw ang pumasok sa opisina ko at kumuha ng mahalagang dokumento. Pero napag-utusan lang ako ni Olivia. Sa katunayan, siya nga ang lumapit sa akin para magpasama sa kumpanya mo. Sa kanya rin galing ang code na ginamit ko para mabuksan ang vault. At saka, ikaw pa nga ang tinuturo niyang nag-utos sa kanya para kuhanin yung mahalagang dokumento na yon. Sumbong ni Celine. Is that true, Olivia? Tanong ni Vincent sa babaeng naroon din sa lugar na yon. Of course not. I never say that. Huwag kang makinig sa sinasabi ng sinungaling na yan. Ikaw naman kasi, pumatol ka pa sa katulong na yan. Samantalang pera mo lang naman ang habol niyan. Yan tuloy, ang lakas ng loob na pagnakawan ka sa mismong opisina mo. Nakahalukip-kip na saad ni Olivia. Hindi ko magagawa sa iyo yun, Vincent. Maniwala ka sa akin, please. Inutusan lang ako ng babaeng yan. Sinet up niya ako. Mangyak-ngyak na sabi ni Celine. Hindi alam ni Vincent kung sino ang paniniwalaan. Mahal niya si Celine, pero malinaw din ang ebidensya laban dito. Hindi niya gustong ipakulong ito, ngunit masakit man sa kanya, mas pipiliin na lang niyang pauwi na lang ito sa probinsyang pinagmulan kaysa ang makitang nagdurusa ito sa loob ng kulungan. I'm sorry, Celine, but I want you to stay away from me forever. Ano? Pero paano na tayo? Just get out of my life. Bulyaw ni Vincent. Paulit-ulit na nagpiplay sa isip ni Celine ang mga huling sinabi ni Vincent. Ilang linggo nang nakalilipas. Nakauwi na siya sa kanila at ngayon nakatulalang nakatingin sa kawalan habang nasa loob ng maliit na sari-sari store na ipinagawa niya galing sa maliit na halagang naipon niya mula sa kanyang sweldo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang ganun lang kadali para kay Vincent ang maniwala sa mga akusasyon laban sa kanya. Ang buong akala pa naman niya, totoong mahal siya nito. Hoy, Ate Celine, kanina pa kita tinatawag, hindi mo ko pinapansin. Sabi ng kanyang kapatid na nakaagaw ng kanyang atensyon. O Junjun, nandyan ka pala. Bakit ba? May kailangan ka ba? Magkano? Sunod-sunod na tanong ni Celine habang kumukuha ng pera sa kanyang wallet. Si Ate Celine naman, iniisip ka agad na hihingi ako ng pera. May lalaki kasing naghahanap sa'yo sa bahay. Mukhang may kailangan sa'yo. Inutangan mo ba yon? Sabi ni Junjun kasabay ang pag-uusisa. Wala akong inutangan, no? Ano daw bang kailangan? Kunot noong tanong ni Celine. Vincent yata. Gwapo tsaka matangkad. Maputi at mukhang yayamanin. Nang marinig ni Celine ang sinabi ng kapatid niya, siya namang nagpatibok ng malakas ng kanyang puso na animoy gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung totoo ngang si Vincent ang lalaking yun. Pero ang ideyang pinuntahan pa talaga siya dito ng lalaki, labis na nagpasaya sa kanya. Lakad-takbo ang kanyang ginawa. Marating lamang agad ang kanilang bahay. Hindi pa siya nakakapasok sa pinto. Rinig na agad niya ang pamilyar na boses ng lalaki. Masaya itong nakikipagkwentuhan sa mga magulang niya at panakanakang tumatawa sa mga biro ng kanyang ama. O Celine, mabuti naman at nandito ka na. Kanina ka pang hinihintay nitong nobyo mo. Hindi mo naman sinabi sa amin anak na may nobyo ka na pala. Sabi ng kanyang ama na ngayon ay nakangiti na sa kanya. O siya, maiwan na muna namin kayo at nang makapag-usap kayo. Sabi naman ng kanyang ina at hinila paalis ang asawa nito. Mahabang katahimikan ng namayani sa kanila bago unang nagsalita si Vincent. Kamusta ka na, Celine? Tanong ni Vincent na may tipid ng ngiti sa mga labi. Okay lang. Ano nga palang dahilan at sinadya mo ko rito? Nandito ko para sunduin ka. Sunduin? Bakit naman? Nagbago na ba ang isip mo at gusto mo na akong ipakulong? Tanong ni Celine na may halo pa ring hinanakit. Of course not. Hindi ko magagawa sa iyo yun. Lalo pa ngayon na nakakulong na si Olivia. Ha? Paano? Gulat na tanong ni Celine. Ngunit sa loob-loob niya,
Natutuwa siya at nabunyag na rin ang totoong may sala. Well, alam kong hindi mo magagawa ang bagay na yun. Dahil alam kong hindi mo alam ang code ng vault. Ayoko lang na magbintang ng walang sapat na ebidensya. Lalo pat kasama ka namin. Hindi magiging safe sa'yo kung makakasama pa kita habang ongoing ang investigasyon. Nagsimula akong mag-imbestiga nang makaalis ka. All thanks to Letlet dahil mas napadali ang investigasyon. Sinundan niya kayo noon papunta sa kumpanya nang hindi niyo napapansin. Habang nasa loob ka ng opisina ko, palihim din niyang sinundan si Olivia hanggang sa parking lot. Naroon si Mrs. Del Carmen at nai-record ni Letlet ang usapan nilang mag-ina tungkol sa pinilano nilang pag-set up laban sa'yo. Pagkukwento ni Vincent, agad na nagningning ang mga mata ni Celine dahil sa luhang nagbabadyang pumatak. Masaya siya at nagpapasalamat na sa wakas ay nabigyan ng katarungan ang nangyari sa kanya. Dahil sa sobrang tuwa, walang sabi-sabing napayakap siya kay Vincent. I miss you, my love. Masuyong sambit ni Vincent, malapit sa tenga ng dalaga. I miss you too, Sir Vincent. Mangiyak-ngiyak na tugon naman ni Celine. Hindi ako papayag na uuwi kang single sa mansyon. Sabi ni Vincent, what do you mean? Ikakasal tayo ngayon kung papayagan mo kung pakasalan ka. Ha? May dala akong pastor. Kung papayag ka, pakasalan mo ko ngayon. Tapos paghahandaan natin ang church wedding natin para sa June. Nakaredy na ang lahat. Ang approval ng magulang mo. Ang reception na inasikaso nila Letlet at Aling Melba. Oo mo na lang ang kulang. Maluha-luha sa narinig si Celine. Parang fairy tale ang lahat para sa kanya. Will you marry me today? Naluluhang lumuhod si Vincent sa harap ni Celine. Yes, Vincent. Yes, I do. At niyakap ni Vincent ng mahigpit ang dalaga na para bang ayaw niya na itong bitiwan. I love you, my future wife. I love you too, Boss Vincent.